Opo, doon po sa buong problema na to, 'di ba? Yung collection, may disposal, pero doon sa bahay, meron talaga tayong problema doon eh. Hindi pa rin naman talaga sumusunod ang marami nating kababayan sa pagtatapon sa tamang tapunan. Ngayon, may nabasa akong article na ang Metro Manila Council daw ay nagpasa ng isang resolusyon para taasan ang penalty sa improper waste disposal o garbage disposal. Tama po yan. Meron na pong Metro Manila Council resolution na naglalayon na taasan ng penalty. Kasi po sa ngayon, nasa 500 lang yung multa. Ang gusto po ng ating council ay itaas sa 5,000 at 2,500 para po sa paperos. Dahil yan po yung limit na itinakda under local government code. Kailan po ito papatupad? Kailan po ito i-implement? Kailangan pa po ng individual resolution po or ordinansa ng mga cities. So, sa susunod po na MMC meeting, kami po ay makikipag-ugnayan sa ating mga mayors para po malaman kung meron na po silang mga ordinansa na nag-i-increase ng penalty. Opo. Tingin nyo ba makakasolve to ng problema? Well, tulad nga po na nasabi ng ating Pangulo kahapon, kailangan po kasi balansihin. You have to provide yung magandang sistema ng collection. Dapat alam kung saan itatapon, anong oras, at dapat po kolektahin talaga ng LGUs. Sa tingin ko po, kung talagang may sistema ang isang LGU na maayos, dapat lamang po siguro na itaas yung penalty. Pero kung ang isa pong syudad or isang LGU hindi maayos yung sistema ng pangungulekta, I don't think dapat i-penalize po yung tao o yung mga ating mga kababayan dahil sa failure ng sistema ng gobyerno. So, case-to-case basis po siguro yan. At makakapagsabi po niyan mismo ay yung pong LGU. Kaya nga po, pag-uusapan po namin yan sa next week. May Metro Manila Council meeting po kami. Siguro kung gagawin ng LGU yung papel niya, tapos may ordinansa, ang susunod na challenge yan, implementation. Ayun. Chairman. Opo, tama po yun. Implementation. Dahil tulad po sa Metro Manila, na kahit po itaas natin ang penalty, hindi naman po natin kayang bantayan lahat ng waterways dito. Kalimitan naman po nagtatapon yan sa gabi. Pero Chairman, meron kayong high definition na kwan dyan, di ba yung pinuntahan natin, yung pinasyal nyo pa ako. Walang kawala dyan eh. Pagka, mga camera. Camera. Problema po, hindi po lahat ng streets and waterways CCTV po. Lagyan nyo na, baka kailangan natin yan. Opo. Meron po tayo pero maikling portion lamang po para bantayan lang po yung pagtaas ng tubig. Pero paminsan-minsan po may nahahagip tayo. I think nasa 200. Para sa tubig pala yon. Para sa pagtaas pala ng tubig yon. Chairman, alam nyo, ako naniniwala ako pagka may mga nahuli kayo tapos namultahan na iiyak yung mamumulta at ipapalaganap natin sa mga barangay na may mga hinuhuli talaga dyan. Ewan ko lang. Ganun po ang ginagawa ni GM Torres. Ayun. Pag may nahagip po sa CCTV cameras natin, whether sa kalsada o sa waterway na nagtatapon, pag wala po kami enforcer doon, hindi po sila mahuhuli. Pinatrack po natin yan. Pinahanap po natin sa barangay. Pag nahuli na tunton, na kilala, ini-issuehan po yan natin ng ticket. I think per data ni GM Torre, nasa 200 na po. 200? Yan po nahuli natin sa CCTV, which is maliit na, napakaliit, pero at least nagsaset po ng example.